Dakila ang amang mahal, anak, espiritong banal, noon, ngayon, kailanpaman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit tinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong linggong ito ay ang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng 3 persona sa iisang Diyos. So pakatandaan po natin, iisa lang ang Diyos. Sa ating pananampalataya, ang Diyos, bagamat iisa, ay umiiral bilang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang Ama ang siyang lumikha, ang Anak ang siyang naging daan ng kaligtasan, ang Espiritu Santo ang siyang patuloy na pumapatnubay sa atin. Ito ang ating sinasampalatayanan sa bahagi na ito ng ating buhay at dapat natin itong kilalanin at isabuhay araw-araw o oras-oras saan man tayo pumunta. Hindi mo man namamalayan, pero kapag ginagawa mo ito, ipinapahayag mo sa lahat ang iyong pananampalataya. Kaya madali pong makilala kung ikaw ba ay isang Katoliko sa pamamagitan nitong 3 persona sa iisang Diyos. So kung hindi mo man kayang ipaliwanag, hindi mo man kayang ikwento o sabihin ang iyong pananampalataya sa pamamagitan lang ng ating ginagawa sa umpisa hanggang sa wakas, masasabi natin at alam natin ito, Katoliko ito. Sa anong paraan? Sa pag-aantanda ng krus. Sabay-sabay nga tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. So pag nag-aantanda tayo ng krus, hindi lang tayo basta ganun lang ng ganun, ng sign lang ng sign. Kundi sa pag-aantanda ng krus, kinikilala natin ang Diyos Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. So kailangan din natin, wag mong ikahiya na binibigkas ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Yan ang pag nakilala mo, pag nakakasama mo ang iyong mga katrabaho o kung sino man, bago kumain, kapag yan ay nag-antanda ng krus, alam mong Katoliko yan. Kapag dumaan dito, napadaan sa simbahan, nag-antanda ng krus, Katoliko yan. Although, marami ng mga Katoliko ang medyo tamad, marami na sa mga Katoliko ang nahihiya na kapag nasa maraming tao, hindi mag-aantanda ng krus. Para bang makikisabay siya sa mga taong hindi kumikilala sa iisang Diyos na may 3 persona. So, nasaan ba tayo?
Kaya ba natin kahit man lamang sa pag-aantanda ng krus, mapanindigan ang pananampalatayang ating tinanggap? Kaya nga kapag, di ba, pagtapos po ng humiliya, paanyaya sa atin, ipahayag natin ang ating pananampalataya. At nasisimulan yan sa sumasampalataya ako sa Diyos Ama. Sumasampalataya ako sa Diyos Anak. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Di ba, bahagi yan. At kahit nga pag sinabi natin, kailan nagsisimula ang misa? Kailan po nagsisimula ang misa? Uy. O gaya ngayon, wala tayong organista. So, hindi nagsimula ang misa. So, ang tandaan nyo, nagsisimula ang misa sa pag-aantanda ng krus. At natatapos din ang misa sa pag-aantanda ng krus. At sa bawat panalangin, kung inyo pong papansinin, sa pagsisimula, no, ang manaming makapangyarihan, at inihiling namin ito sa ngalan ng Panginoong Hesukristo kasama ng Espiritu Santo. So ito yung kabuuan ng ating pananampalataya. So nasa sa lawak ng misteryong ito, na ilagay ito sa ganito kasimpleng paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya. At tandaan natin, kahit sino pang makipagdebate sa inyo, tama naman ang sasabihin nila na wala naman pong nakasulat sa Biblia na Santissima Trinidad, Holy Trinity, tatlong persona, wala. Kahit si Kristo, walang sinabi ng mga salita na ginagamit ng mga, sabihin natin, anti-Catholic. Bakit kayo naggaganyan? Wala naman sa Biblia yan. Sabihin nyo, tama naman, wala naman talaga. Pero ito ay bahagi ng biyaya ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa simbahan na ang misteryo at hiwaga ng ating pananampalataya ay mailagay natin sa pamamagitan ng pag-aantanda ng krus at pagkilala sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Sabay-sabay nga ulit tayo. Ama, Anak, at Espiritu Santo. At sa kasaysayan, no, kung babalikan natin, kung ilang taon na kayong nagsisimba at inaasahan na nakikinig kayo sa mga ipinapahayag ng mga salita ng Diyos, so makikita natin sa history of salvation, no, na ang Ama ang siyang pinagmumulan ng karunungan at ang karunungan ng Diyos ay hindi natin lubusang matatarok o maaabot kahit gaano pa tayo katalino. Ang anak na siyang naging daan ng pag-ibig ng Diyos, kaya narinig natin sa Ebanghelyo, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang pinakamamahal na anak, dahil sa pag-ibig sa atin. At ang Espiritu Santo na ibinigay at pinaliwanag ng Panginoong Hesukristo bago pa man siya umakyat sa langit, na ang patnubay, ang Espiritu Santo, ang gagabay sa atin mula sa simula hanggang sa wakas. Kaya nawa, huwag nating para bang ngayon kasi, no, unti-unti, marami sa mga anak ninyo, sa mga kabataan, ang naalala ko pa noon, no, ano ang unang dasal na natutunan natin, na itinuro ng mga matatanda noon? Anong unang dasal? Ama namin? Ano? Angel of God? Hindi Ang unang dasal na itinuro sa atin, yung pag-aantanda ng krus. Sa pag-aantanda ng krus pa lang, nagdarasal na tayo sa Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tinuturuan mo pa nga yung bata, di ba? O, ganyan na, Amen. Ganon.
So pagpapahayag na ng pananampalataya at pananalangin, nagdarasal tayo sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya turuan po ninyo, no? Ngayon kasi ang una niyong itinuturo, paano mag-on ng gadget. Kaya bata pa lang, yan, malabo na mata. Bata pa lang, hindi na makakilala sa Diyos. Pero yung mga namulat dito, mga namulat sa atin ng pinakasimpleng dasal at pinakasimpleng pagpapahayag ng pananampalataya, yan yung mas nagiging malinaw ang direksyon sa buhay. So hindi tayo amalang. Hindi tayo kumikilala kay Kristo lang. Hindi tayo kumikilala sa Espiritu Santo. Huwag natin paghiwa-hiwalayin dahil sila ay iisa at sila ay nagpapatuloy kumilos bilang isa kahit na umiiral sa kanya-kanyang panahon. Kaya maganda itong yung salita na mayroong continuity. Nagpakilala ang Ama, nagpakilala ang Anak, nagpakilala ang Espiritu Santo, pero lahat ay tungo pa rin sa kaligtasan ng tao. Dahil ganyan tayo kamahal ng Diyos. Sabay-sabay nga ulit, magantanda ng krus sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.